Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ronel. Taong 1989, probinsya ng Samar. Kunot noong pinapanood ni Ronel ang lolo na nakaluhod sa altar. Mahabang oras na ang lumipas, pero hindi pa ito tapos. Walang boses na maririnig pero bumubuka ang bibig. Nakapikit ang mga mata. May pagkakataon pang winawasiwas ang kamay. Naiwan ng pansin ng matanda nang masepat ang tsuwin sa bakuran. Lasing na naman. Naghahanap ng gulo. Ay, Bubwet! Nasaan yung matandang ugod-ugod? Hingi mo nga ako ng Panginoon. Wika ni Tio Ranjo. Lasing ka na nga, hihingi ka pa. Ganyan ka na ba kawaw sa alak? Ang laki mong tao. Puro pag-iinom yung inaatupag mo. Kung gusto mong makainom, magtrabaho ka. Kumita ka ng pera para matustusan ang sariling pangangailangan. Tugon ni Ronel. Aba, kung makapagsalita akala mo kung sino Huwag mo akong pinagsasabihan, bata. Kung tutusin, sampid ka lang sa pamilyang to. Ikaw pa nga ang pabigat. Palamunin. Wala ka namang ginawa kundi maglakwatsa, maglaro. Tawagin mo yung matanda. Ihingi mo ako ng pera, dalian mo. Ay nako, nasan ba ang kukote mo, Tiyo? Ilagay mo dapat dyan sa ulo mo Hindi sa talampakan. Bayan, walang pera si Lolo. Huwag mo akong buwisitin Ay bata, baka gusto mong mapalo kita kagaya dati. Baka ikaw ang makakatikib sa akin kung hindi mo pa bibitawan ng bata. Tama siya, Ranjo, kumilos ka magtrabaho para matugunan ang sariling pangailangan o bisyo. Wala na ako may bibigay dahil umaasa lang ako sa donasyon ng panggagamot. Maraming naghahanap ng trabador sa bayan. Bakit hindi mo subukan mamasukan? Agaw atensyon ni Lolo Ritoy. Galit na binalingan ang barumbadong anak. Halos sakali nito ang pamangkin. Sa wakas, lumabas ka rin sa lungga mo, tanda. Ang lakas ng loob mong mangaral, puro ka lang dasal at panalangin. Kung ako ang Diyos mo, tatanggalan kita ng boses. Pahingi ng pera. Nakulangan ako sa alak O sige, halika, sumunod ka sa akin. May kaunting ipon ako mula sa panggagamot. Napangiti si Tio Ranjo. Kahit pasuray-suray na maglakad, pinilit na humakbang para masundan ng matanda. Pagpasok ng tahanan, dumaing matapos makatanggap ng sunod-sunod na hampas ng tungkod. Bumaluktot ito sa sulok. Pinapalampas ko lang lahat ng kalokohan mo. Pero wag na wag mong idadamay si Ronel. At ikaw naman, wag mo nang subukan ng pasensya ko dahil hindi lang palo ang aabutin mo. Pwede kitang itakwil. Ipatapon sa lugar na hindi mo magugustuhan. Salbahe ka, tanda. Mula pa noon malupit ka na sa akin. Pag-iinom na nga lang ay naatupag ko. Mas malala pa sa ama ng batang yan. Mamamatay tao yan. Pero anong ginagawa nyo? Pinagtatanggol pa. Samantalang ako halos patayin nyo. Bugbog sarado dahil lang naglalasig. Kailanman hindi pumatay ng tao si Ruel. Isa lang yung paratang na walang katotohanan. At isa pa, wag mo nang banggitin ang pangalan ng namayapa. At bakit? Nasasaktan ba kayo dahil nawala ang paborito nyong anak? Masyado ng pangit yung lumalabas sa bibig mo, Ranjo. Mabuting umalis ka na bago pa ako mawala ng respeto sa'yo bilang ama. Wika nito. Naunang tumalikod upang hindi na humaba ang usapan. Inantay ni Ronel na makalis ang tiyuhin bago pumasok dahil magkakasalubong sila. Siguradong mapagbubuhatan siya ng kamay. Naintindihan ng hinanaing nito tungkol sa ama. Kumpara dito, masunurin ang yumaong si Ruel. Sumunod sa yapak ni Lolo Ritoy bilang albularyo.
Nagkaroon lang ng problema dahil namatay ang pasyenteng ginamot. Ang totoo, nabaril ito habang pauwi galing sa kanilang tahanan. Sa madaling salita, labas na ang ama sa nangyari. Naabutan si Lolo Ritoy na nakaluhod muli sa altar. Walang anumang pon, pero may nakasinding kandila. Tahimik ang paligid, pero may mararamdamang enerhiya mula sa kung saan. Katulad ng nakasanayan, tumagal ng ilang oras bago natapos. Lolo, hindi naman sa nangingialam ano? Pero bakit ang tagal niyong matapos magdasal? Tanong ni Ronel. Kasalukuyan silang naghahapunan. Pamamaraan ng dasal na kailangan ng mahabang oras. Hindi kasi yung panalangin na kadalasang ginagawa ng tao. Ganun po ba? Nga po pala nagsabi si Aling Piring na magpapatingin yung anak niyang buntis. Nakaramdam kasi siya na parang may mali daw. Kung pwede daw po, wag muna kayong umalis bukas ng umaga. Pupunta sila dito. O sige, wala naman akong lakad bukas. O siya, ubusin mo na lahat ng ulam. Huwag kang magtitira dahil mapapanis Mauna na ako sa'yo. Tumayo ang matanda at saka naglakad pabalik ng silid. Wala itong sinabi, pero alam ni Ronel na babalik ito sa pagdarasal. Sa pagmamasid ng binata, wala nang pahinga ang matanda. Sa tuwing babangon siya ng 10 oras o hindi kaya naman madaling araw, nakaluhod pa rin sa altar. Kuryoso. Gustong mag-usisa subalit minabuting wag na. Inisip na lang na parte ng tungkulin bilang manggagamot. Pagsapit ng umaga, nagising si Ronel sa ingay mula sa kabilang kwarto. Nang silipin ay bumungad si Aling Piring kasama ang anak na buntis. Namimilipit sa pananakit ng tiyan. Kagad itong hinilot. Natukoy ang dahilan. Naipit ang bata sa loob Kung matutulog ka siguraduhin patihaya. At kung tatagilid man, maging maingat. Iwasan mo rin ang paglabas ng tahanan kapag sasapit na ang dilim. Maraming nilalang na gustong-gusto ang amoy ng buntis. Gamitin mo ito. Kamangyan at lana. Magpausok ka rin sa hapon. Pagkatapos asikasuhin ng pasyente, naging tahimik muli ang bahay. Naupo na lang si Ronel sa sala, nakatitig sa saradong pintuan ng kwarto. Sa loob ay naroon si Lolo Ritoy, nagdarasal na naman. Binilang ang oras. Nagtaka ang binata dahil mas matagal ngayon kumpara sa noon. Gusto niyang katukin. Nag-aalala sa nangyari dahil masyadong tahimik. Kaso nga lang nag-aalangan. Ayaw makaistorbo. Ito ang maigpit na bilin ng matanda. Pabalik-balik ng lakad si Ronel sa harapan ng pintuan. Nakahinga nang lumabas si Lolo Ritoy. Napatitig pa ito sa apo. Oh, yung mukha mo para kang nag-aalala. Nasa bingit ba ako ng kamatayan? Ano ba problema? Maaliwalas ang mukha ng matanda. May ngiti sa labi. Pero hindi nakaligtas kay Ronel ang emosyon ng mata. Pagod na pagod. Lo, ayos lang po ba kayo? May problema po ba? Bakit ka ganyan magtanong? Walang problema, apo. Malapit ng maggabi. Hindi ka pa ba matutulog? Inaantay ko po kayo Nakapaganda na po ako ng hapunan. Tayo na po sa mesa. Habang kumakain, pinakiramdaman ni Ronel ang matanda. Masiglang tignan pero mapapansin talaga na merong mali. Ayaw lang magsabi. Pilit itinatago ang katotohanan. Wala ring lakas ng loob ang binata na magtanong dahil matipid itong sumagot. Makalipas ang ilang oras, narinig ni Ronel ang ingay mula sa kwarto. Kung papakinggan mabuti ay parang dumadaing. Kunot noong nakiramdam.
Habang tumatagal lumalakas ang hiyaw. Dali-daling kumatok pero walang nagbukas. Patuloy ang ingay sa loob. Parang sinasaktan ang matanda sa walang tigil na pagdaing. Lumakas na rin ang ihip ng hangin. Pero hindi namamatay ang sende ng kandila. Ginawa ng paraan ni Ronel na mabuksan ang pintuan. Sa kabutihang palad ay nakapasok. Kasabay nito ang pagtigil ng lahat. Nakahandusay ang matanda. Sapo ang dugo ang pipig. Lolo, ano pong nangyari? Bakit po kayo nagkaganyan? May pumasok po ba dito? Sunod-sunod na tanong ni Ronel. Tinignan ang paligid. Pero walang bakas na merong nanloob. Wala ito, Apo. Nagsasanay lang ako ng kumbate sa paraang espiritual. Wala akong kalaban. Sadyang ito lang ang kahihinatnan ng pagsasanay. Tignan mo ko, buhay pa naman. Nakuha pang tumawa ng matanda kahit nasasaktan. Pasimpleng dinura ang namuong dugo. Lolo, bakit hindi na lang kayo magsabi ng katotohanan? Kung may problema, sabihin niyo sa akin. Bata po ako pero nakakaunawa na. Malay niyo makatulong ako. Ganyan din ang ugaling meron ng ama mong si Ruel. Kahit murang edad, natutong magtanong at umintindi ng sitwasyon. Kaya madali siyang nakapasok sa mundo ng lihim na karunungan. Kung nabubuhay pa siya sa mga panahong ito, makikita niya ang sarili sa iyo. Napabuntong hininga ang binata. Sa katunayan ay nangungulila na rin sama. Kaso nga lang hindi na maibabalik ang buhay nito. Lumalayo na po tayo sa pinag-uusapan, Lolo. Ano po ba talaga nangyari sa inyo? Hindi ako naniniwalang dulot ito ng... Ano nga po yung sinabi nyo? Natawa ang matanda. Hinawakan na lamang sa ulo ang apo. Dahan-dahang naglakad pabalik sa higaan at natulog. Muling napabuntong hininga si Ronel. Hindi na nagtaka dahil palagi namang ganito ang pakikitungo ng matanda sa tuwing mag-uusisa siya. Isinarado ang pintuan, hinayaang magpahinga. Kinabukasan, hindi tumanggap ng pasyente si Lolo Ritoy sa kadahilan ng masama ang pakiramdam. Nagdududa si Ronel dahil sa paglipas ng oras ay nangihina. Hindi ito nag-agahan, hindi nagtanghalian. At ngayon na dinalahan ng merienda ay hindi ginalaw. Nanatiling nakatalukbong ng kumot na parabang giniginaw. Dahil sa pag-aalala, sinuri ni Ronel ang mga halamang gamot. Hindi man kilala ang mga ito. Pinakuluan ng dahon na madalas pinapainom ng matanda sa pasyenteng nilalagnat. Matapos isalin sa baso ay dinala sa kwarto. Lolo, may ginawa po akong gamot. Inumin niyo po habang mainit pa. Ay nako, hindi mo na sana ginawa. Sapat na pahinga lang ang kailangan ko. Hindi anumang gamot, nag-abala ka pa. Sino ba naman hindi mag-aalala sa kalagayan niyo? Hindi normal para sa manggagamot ang magkasakit. Kayo nga ay nilalapitan ng may mga karamdaman. Tapos, kayo tong may dinaramdam. Wala akong alam sa gamutan, pero sana sumakto ang ginawa ko. Pinilit ni Ronel ang gamot. Tinanggap naman ito ng matanda. Natuwa dahil tama ang ginawa nito. Ikaw yata yung tipo ng tao na natututo kahit nanonood lang. Pustahan tayo. Hindi mo alam ang pangalan ng daong ito, ano? Tumango ang binata. Lalong natawa ang matanda. Inisa ang lagok at saka bumalik sa pagpapahinga. Hindi iniwanan ng tingin ni Ronel. Nanatili siya sa paanan para magbantay. Sa hindi inaasahan nakaidlip ang binata. Nagising na lang sa may hinang bulong. Pagtingin sa altar, naroon ang matanda. Mariing nakapikit. Sumasambit ng mga salita. Napailing na lamang si Ronel dahil hindi pa ito lubusang magaling. Gusto man niyang pukawin ang atensyon pero natigilan.
nang mapansin ang dugong pumapatak sa sahig mula ito sa ilong ni Lolo Ritoy. Patuloy sa pagsambit ang matanda. Ilang sandali pa isa-isang namatay ang mga kandila. Sinundan ng malakas na hampas ng hangin. Dumaing. Napasukan ng dugo. Dali-daling dinaluhan ni Ronel dahil tumilapon nito sa dingding. Lolo, ano po ba kasing nangyayari? Bakit po kayo nagkakaganito? Nakakatakot po kayo eh. Hindi. Wala ito. Sabi ko naman sa'yo, parte ito ng pagsasanay. Natural na masaktan sa prose. Natigil sa pagsasalita dahil bumulwak ang dugo sa bibig. Hawak ang tiyan dahil sa labis na pananakit. Iniga ni Ronel ang matanda. Nataranta kung ano ang gagawin. Hinawakan siya nito sa kamay. Tinignan sa mata. Apo, kung sakali mang may mangyaring masama sa akin, ipangako mong tatapusin ang sinimulan ko. Basahin mo ng paulit-ulit ang libro hanggang sa masaulo at maintindihan ang bawat salita. Ipagtatapat ko na ang totoo. May kalaban ako. Taong may... Lolo? Lolo? Huwag po muna kayo mawawala, pakiusap. Lolo, gumising po kayo! Umalingaw-ngaw ang hagulgol ni Ronel nang tuluyang mamaalam ang matanda. Napuno ng hinagpis ang kalooban, kasama na dito ang galit para sa sinabing kalaban. Pero ang tanong niya, sino ang taong ito? Pagkatapos ilibing si Lolo Ritoy, sinimulan ang pagbabasa ng libro. Hindi maintindihan dahil hirap basahin, sumasakit ang ulo. Nagkalagnat pa, pero kalaunan ay unti-unting nasanay. Nagpatuloy sa pagbabasa. Nasa ulo ang iilang pahina. Umabot ng ilang buwan bago nakabisado ang lahat. Aba, akala ko matatapos na ang linya na manggagamot sa pamilyang ito. Pero may sumunod pala. Magaling ka ba? Mula sa pagbabasa, nabaling ang pansin sa chewin. Naging alisto dahil nakainom. Wala akong panahon para makipag-usap sa'yo, Tiyo. Kung pwede lang sana umuwi na kayo at pakiusap, wag nang manggulo. Hoy, kailanman hindi ako nagsimula ng away. Baka ang tatay mo kamo. Magbula bata kami hanggang sa nagkapamilya. Wala siyang ibang ginawa kung hindi busitin ang buhay ko. Nag-iwas ng tingin si Ronel. Palagi niyang naririnig ang ganitong kwento mula sa chewin. Wala itong ibang ginawa, kundi balikan ang nakaraan. Dahil sa inis iniwanan at pinagsarahan, napaigtad sa gulat nang hambalusin ang pintuan. Swerte lamang na matibay kung kaya't hindi nawasak. Umalis rin makalipas ang ilang sandali. Hindi nakatulog si Ronel. Kinuha muli ang libro at binasa mula sa umpisa, kahit kabisado na ang lahat. May hinahanap siyang parte, yung proseso ng gawain ng yumao, ang pagdarasal sa mahabang oras. Kaso nga lang, nakailang halongkat na, walang makitang tungkol dito. Inalala ang pagkakataon na minsang narinig ang inasal. Kinabisado muna bago sinubukan sa harapan ng altar. Hindi gumana nung una, pero sa paulit-ulit na pagsambit, sa wakas ay naging aktibo. Gulat siya na bumungad sa pakiramdam. Parang nakalutang sa kawalan. Purong dilim ang nakapaligid. Payapa, walang sagabal. Meron ding umaaligid na pambihirang lakas. Kasunod nito ang malabong imahe ng isang tao. Kagaya niya ay nakaload din. Bumubuka ang bibig. Ilang sandali ang lumipas, may biglang tumusok sa kanyang dibdib. Parang palaso na tinarak. Nataranta siya. Gustong lumayo sa altar, pero tila napako ang mga tuhod. Hindi makalis. Ang ginawa na lamang ay umusal ng orasyon.
Hindi makapaniwala dahil parang patalim ang salitang lumalabas sa bibig. Dumiretso sa malabong imahe. Napansin niya ang reaksyon nito at pag-ubo. Dito pa lamang naunawaan kung ano ang nangyari sa yumaong lolo at sino ang kalaban na tinutukoy nito. Gumante sa malabong imahe. Naramdaman ni Ronel ang sunod-sunod na pagtarak ng matulis na bagay sa katawan. Dahan-dahan ding umakyat sa lalamunan ang dugo, na kalaunan ay dinura. Nakakapit sa mga tuhod dahil pumapakawala pa ito ng atake. Halos mawala ng balanse. Napuruan siya at nanghina. Hanggang sa tumilapon matapos ang huling pagsugod. Napabuluktot sa sulok habang iniinda ang pinsala. Pagkamulat, nakabalik na sa ulirat. Isinandal ni Ronel ang sarili, tumingala upang matigil ang pagdurugo ng ilong. Wala siyang nakapang patalim na bumaon sa katawan. Matapos makabawi, kaagad gumawa ng gamot para lunasan ang sarili. Patuloy na sumagi sa isipan ang malabong imahe. Hindi man malinaw pero batay sa hubog nito. Isang lalaki. Naunawaan niya kung bakit natalo si Lolo Ritoy. Bukod sa mas bata ang kalaban, hindi may tatanggi ang nag-uumapaw na lakas. Hinalungkat ni Ronel ang libreta ng yumao na madalas sulatan ng pangalan. Mga pasyente na nakatala at rason kung bakit sila nagpagamot. Kaso nga lang, walang kahinahinala sa mga pangalang naroon. Nagbabakasakali pa naman na mahanap ang nakalaban. Ibinalik na lamang sa pagkakatago ang gamit. Nang mga sumunod na araw, pinaglinang ng binata ang espiritual na pakikipaglaban. Walang oras na pinalampas. Pagbabasa ng libro, pagsasaulo ng dasal at orasyon. Naganda na, sinubukan ang paghamon sa kalaban. Sinindihan ng nakapalibot na mga kandila. Matapos ay sinimulan ang espiritual na pakikipaglaban. Muling nasilayan ang malabong imahe ng lalaki. Katulad niya ay nakaload sa altar. Ilang sandali pa'y bumato ng mga orasyon. Masyado itong mabilis. Sasambit pa lang sana si Ronel, pero nahinto matapos na may kung anong tumarak sa tagiliran. Magsisimula pa lang siya, pero ang kalaban ay sumugod na. Kinondisyon ng sarili, inipon ng lakas, at saka sinimulan ang pagsambit. Gumante ng atake, sunod-sunod na binato ang orasyon. Nakabuo ng matulis na palaso sa hangin na direktang tumama sa dibdib ng kalaban. Napangiti siya nang makita itong nahirapan. May inabot na libreta, pero hindi nabuksan. Nagpakawala ng atake ang binata, dahilan para mabitawan. Maririnig ang sunod-sunod na pag-ubo ng dugo. Gumapang palayo. Hoy! Huwag kang umalis. Hindi pa tayo tapos. Bumalik ka dito! Napamulat si Ronel. Ganun na lamang ang pagbuntong hininga dahil biglang nabalik sa ulirat. Dito napagtanto na hindi pwedeng magsalita sa kalagitnaan ng ritual. Gayunpaman, natuwa rin dahil nakagante sa kalaban. Malabo man ang itsura mo, makikilala din kita. Kapag nangyari yon, sisingilin ko maging ang kaluluwa mo. Pinatay mo ang lolo ko. Pinalipas ni Ronel ang mga araw. Ibinuhos ang oras sa pagsasanay at pagkukondisyon ng sarili. Binasa ng paulit-ulit ang libro. Siniguradong mapapaglinang ng gusto ang kakayahan. Kaso nga lang may pagkakataon na nabubulabog dahil sa chewing na basta-basta na lamang nangangatok para manggulo. Pahingi ng pera, bata. Hindi ako papautangin ni Mang Karyo kundi ako makakabayad ngayon. Kailangan ko na 100, dalian mo. Tiyo, kahit halongkatin mo man ang buong bahay, wala kang mapapala. Wala akong pera. Talaga lang
Kung sunugin ko ang bahay na to, Naglabas ng posporo at gas ang Chewin. Naalerto ang binata dahil nagsimula itong magsindi. Tiyo, pwede ba umayos naman kayo? Sumakabilang buhay na nga si Lolo, pero lasenggo ka pa rin. Hindi ba pwedeng magpakabuti ka naman kahit sandali lang? Tumatanda ka na, lumalala ang pagiging perwisyo. Malutong na sampal ang inabot ni Ronel sa Chewin. Sinundan pa ng malakas sa suntok sa sikmura. Pinalampas dahil wala sa wisyo. Siya na lamang ang umiwas. Binuksan ang bintana. Hinatid ito ng tanaw. Habang tumatagal, sumingkit ang mga mata ng may naalala. Bigla ring nabaling ang pansin sa bakuran dahil sa pagsiklab ng apoy. Dali-daling inapula. Kumalat na kasi sa mga halaman. Sira ulo. Malaki na sana kaso asal bata. Hindi na ako magtataka kung bakit pinalipat ka ni Lolo sa ibang bahay. Ang hirap mong intindihin. Dahil sa inis, nag-isip ng paraan upang mailabas ang damdamin. Nang mapatingin sa altar, walang pagdadalawang isip na hinamon ang espiritual na kalaban. Lalo lang nadagdagan ng galit dahil hindi ito nagparamdam. Bakanteng-bakante ang pwesto. Madalas itong pinagluluhuran. Minabuti na lamang niyang pagmasdan ng paligid. Sa bahaging iyon malabo, pero kahit papano makikilalang nasa loob ng tahanan. May imahe ng papag, upuan, altar at mga kagamitan. Sa kalagitnaan isang anino ng lalaki ang lumitaw, pasuray-suray na lumuhod. Naganda na rin siya dahil magbabato ito ng atake. Hindi nga nagkamali. Makaraan ang ilang sandali ay may dumaplis. Nagtaka si Ronel dahil sa nakalipas na laban, sentro sa katawan niya ang atake. Ngayon ay dumadaplis lamang. Batay sa kilos at galaw nito ay wala sa wisyo. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Nagpakawala ng malakas na atake. Dumaing ng dumaing. Kalaunan ay tumilapon. Hindi nakagalaw. Nanatiling nakahandusay. Tinapos ni Rowel ang ritual. Bumalik sa realidad. Hindi maalis ang tuwa, lalo na kapag sumagi ang ginawa sa kalaban. Sa tindi ng ataking pinakawalan, matindi rin ang pinsalang natamo. Kampante ang binata na makapagpapahinga siya ng ilang araw dahil ang kalabay magpapagaling pa. Hindi rin nais na tapusin kagad. Gusto pang pahirapan upang madama ang pagiganti sa yumaong lolo. Nang mga sumunod na araw nagtaka dahil hindi rin makita ang Chewin. Ang sabi ng kinakasama nitong babae, nagkulong sa tahanan. Ayaw lumabas dahil masakit ang katawan. Sinamantala ng binata ang pagkakataon na walang manggugulo. Iginugol ang oras at atensyon sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Dahil sumunod sa yapak ni Lolo Ritoy, siya rin ang humalili bilang manggagamot. May mangilan-ngilan na lumapit para magpasuri. Mabait naman dahil nag-iiwan ng kaunting salapi bilang bayad. Ito ang ginamit ng binata para matustusan ang pang-araw-araw. Naging abala sa gamutan dahil sunod-sunod ang pasyenteng dumating. Kung minsan pa'y ginigising siya sa kalagitnaan ng gabi. Tiwala ang mga tao sa pamamaraan niya dahil mabilis na papagaling ang karamdaman. Kaso nga lang hindi siya makapaniwala na siya rin ang gagamot sa Chewin. Isinugod ito dahil lumala ang kalagayan. Ronel, mahusay ka naman. Pagalingin mo ang Chewin mo. Hindi na ako lumapit sa iba dahil nandito ka naman. Wika ni Maria, ang babaeng kinakasama ng Chewin. Hindi nakasagot ang binata. Walang ibang naglalaro sa isipan kung hindi karma. May pamilya dati ang Chewin pero piniling iwanan para sa babaeng ito. Gusto sanang sabihin ng malakas pero nirespeto na lamang si Maria.
Hindi ako sigurado. Ang natutunan ko ay para lamang sa mababaw na karamdaman. Etong kay Tio Ranjo, ngayon pa lang ako nakasalubong ng ganito eh. Susuriin ko pa at aaralin. Babalikan ko na lang siya kapag napagaling mo na. Aasa ako sa tulong mo ha. Tinitigan lang niya ang babae. Umalis ito pero hindi umasa si Ronel dahil sa kilos pa lang ay iiwanan na ang tiyuhin. Sinuri ang kalagayan ni Tio Ranjo. Nilapatan na mga gamot, kaso hindi umubra. Walang pagbabago, nangihina pa rin. Nangingitim ang bibig, nanginginig. Hindi makatingin sa kanya na para bang may tinatagong kasalanan. Sa paglipas ng mga araw lumala ang sitwasyon. Kahit ang orasyon mula sa libro ay walang nagawa. Hindi na kaya pang pigilan ang karamdaman dahil ang pinsala ay hindi lang sa katawan, kung hindi sa espiritual na kamalayan. Tiyo, ano ba kasing ginawa niyo nagkaganyan ka? Lasenggo kayo, pero hindi pagkasira ng atay-ubagan dahilan ng sitwasyon. May nakalaban ba kayong tao? May mataas na kaalaman sa kaliwa. Barang yata to kulam eh. Wika ni Ronel. Naguguluhan dahil walang ideya. Sumagot lamang ang tiyuhin sa pamamagitan ng pagdaing. Naluluha dahil sa pananakit. Batay sa reaksyon, parang hinuhugot ang lamang loob. Labis ang paghiyaw. Naging malikot ito sa higaan. Pilit pinapakalma ng binata. Halos maubos ang herbal at halamang gamot pero hindi pa rin bumuti. Humantong sa punto na nawalan ng boses. Nakatingala na lamang sa kawalan. Unti-unting nawawala ang kamalayan. Bubulong na lamang si Ronel kung kakausapin ito. Tiyo, baka may naaalala kayo na posibleng dahilan ng pagkakaganito nyo. Unti-unting itinaas ng tiyuhin ang kamay para ituro ang altar. Hindi maintindihan ni Ronel, pero pinipilit siya nitong lumuhod doon. Sa sandaling sinimula ng pagdarasal, laking gulat dahil luminaw ang imahe ng taong karap. Walang iba kung hindi ang tiyuhin. Eksena ito nung huling laban. Kagad niyang tinapos ang ritual at saka bumalik sa realidad. Nanlaki mga matang tumitig sa tiyuhin na ngayon ay walang tigil sa pagluha. Hindi man makapagsalita pero mababakas ang pagsusumamo. Nanlumo si Ronel. Napaupo sa sulok. Hindi makapaniwalang ang kinalaban na espiritual na pamamaraan ay si Tio Ranjo. Siya rin ang kaaway ni Lolo Ritoy, ang mismong pumatay dito. Tiyo, barumbado kang tao eh. Pero paano mo nagawa yung bagay na yun sa tatay mo? Walang ibang ginawa si Lolo Ritoy kundi mahalin ka. Kahit ang hirap mong pakisamahan. Patuloy lamang sa pagluha ang tiyuhin. Pilit nitong inabot ang kamay niya. Pilit umusal ng mga salita. Hanggang sa bumalandra ang isang pangitain. Makikita rito ang tagpo. Kung saan magkaharap si Ruel at Tio Ranjo. Masama ang titigan sa isa't isa. Ilang sandali pa umalis si Ruel. Pero binato ng orasyon ni Tio Ranjo. Sa lala ng tama. Binawian ng buhay. Nang bitawan ng tiyuhin ng kamay, saka lang natapos ang pangitain. Lalong nalugmok si Ronel. Hindi malaman kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Nawala sa isip ang kalagayan ng tiyuhin dahil napalitan ng matinding emosyon tungkol sa kasamaan nito. Hindi lang si Lolo Ritoy ang pinatay, pati na rin ang kanyang ama. Huli na nang mabalik sa ulirat dahil tinapos ni Tio Ranjo ang mismong buhay sa pamamagitan ng paglapat ng mataas na uri ng orasyon. Matapos ng kaganapan, nawalan ng gana si Ronel. Apektadong-apektado sa mga kaganapan, wala nang natira na mahal sa buhay. Ilang buwan ang nakalipas bago nakabawi. Inaral muli ang pamamaraan ng panggagamot. Handa nang magsilbi sa mga tao.
Ibinuhos ang lahat ng oras at atensyon para kahit papano makalimutan ang sakit na dulot ng kahapon. Kalaunan, natutunang tanggapin ang katotohanan. Nagagawa na rin pag-usapan ng hindi nasasaktan. Ang sa kanya na lamang ngayon, maging mabuting manggagamot. Ibaon sa hukay ang masamang karanasan nang minsang magkaroon ng inkwentro sa sariling kadugo na siyang pumatay sa kanyang lolo at sariling kapatid. Ang kwentong ito ay hango sa